Magandang gabi, Sir Kira. Isang maganda at bagong taon para sa'yo. Sorry for the delayed response. Anyway, again, Happy New Year po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Naden. Ako po ay kasalukuyang nakatira sa probinsya namin. Konting background lang po kung anong itsura ng probinsya namin. Dito sa amin ay may isa pong popular na pinupuntahan ng mga turista dito sa bahaging norte. Kilala sa mga mahilig mag-trekking at camping ang lugar namin. Pasensya na po kung hindi ko masabi ang pangalan ng lugar namin. For privacy na lang din po. Ayoko kasing mabigyan ng takot or worse, masira yung reputasyon ng lugar. Pero kilalang kilala po ang lugar namin dahil sa kakaibang tradisyon lalo na sa paraan ng paglilibing. Sir Kira, may mga bagay akong nasaksihan dito sa aming lugar, lalo na sa mga bundok at kuweba namin. Kahit po madalas pasyalan ng turista ang kagandahan ng probinsya namin, ay meron pa rin naitatagong mga misteryo at mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Isa po dito ay yung nangyari noong taong 2001. September 14, 2001. Meron pong turista na nag-trek sa isang sikat na bundok dito sa amin. Bale, 4 po sila. Ayon sa report ng lodge owner, lumabas po yung mga turista ng alas 8 ng umaga. DIY kumbaga, walang escort. Wala pa po kasing tour guide noon. Walang mapa, basta na lang silang umakyat doon sa nasabing bundok. Pasensya na po ulit. Hindi ko po pwedeng i-mention ang pangalan ng bundok. Tuloy po tayo. Ang sabi ng 4 ay babalik daw sila bago mag alas 4 ng hapon. Pero nag alas 4 na lang ng hapon ay wala pa pong bumabalik ni isa sa 4 na turista na yon. Hanggang sa umabot na po ng 3 araw, wala pa rin bumababa sa 4. Doon na po nag-report yung lodge owner sa pulisya namin na hindi pa nga bumabalik yung 4 na turista. Mula doon, nag-alala na po yung lodge owner at yung mga pulis. Kaya nagkaroon agad ng search and rescue ang mga tao. Ang dami pong nag-volunteer sa paghahanap doon sa 4. Sir Kira, yun na po yung last information mula nung umalis yung mga rescuers. Ang daming mga haka-haka or mga tanong sa isipan namin. Ano kayang nangyari sa 4? Nakidnap ba sila? Nahulog kaya sila sa bangin? Siguro napunta sila sa kabilang probinsya. Pero pagkalipas po ng 5 araw, ay nakabalik na po yung mga rescuers. Sir Kira, hindi ko alam kung papaano kong ipapaliwanag yung itsura ng mga rescuers. Ilan po sa kanila, parang litong-lito at hindi nagsasalita. Ni isa sa kanila, literal na walang nagsasalita. Pagod, gutom o uhaw, wala daw silang nararamdaman. Ang nakakapagtaka, sa 5 araw na paghahanap nila, parang 1 araw lang daw yung nakonsumo nila. Yung mga dala nilang supply nun, tulad ng pagkain at mga tubig, ay hindi man lang nagalaw. Ang malala ay hindi pa nahanap ang 4 na turista. Bago umuwi yung mga tumulong sa paghahanap, ay nagtipon-tipon sila sa iisang bahay para makapagpahinga man lang at mabigyan ng cleansing prayer muna mula sa matatanda. Ayon sa isang volunteer, parang hindi daw lumulubog ang araw at parang bumabalik lang sila sa kanilang pinanggalingan. Kaya naman nagdesisyon na daw yung team leader nila na bumalik na lang sa poblasyon. Sir Kira, ang nakapagtataka talaga, sa 5 araw daw na paghahanap ay bakit 1 araw lang ang naramdaman ng buong grupo. Dahil doon, napagdesisyon na ng matatanda dito sa amin
na magkatay ng baboy at magdasal. Hindi po literal na dasal, Sir Kira. Dito sa amin ay magsasakripisyo ka ng manok o hayop at humingi ng tulong mula sa mga ninuno o mga espiritual na naninirahan sa bundok para makabalik ang mga nawawalang turista. At ganun po ang nangyari sa loob ng isang araw. Pero pagkalipas lang ng 2 araw, himalang nakabalik na po yung 4 na turista. At nakapagtataka, Sir Kira, kasi parang walang nangyari sa kanila. Normal at malulusog yung itsura nila. Walang bakas na abnormal sa itsura. Ang hindi lang namin maintindihan, ayon sa kanila, nung narating na nila yung peak ng bundok, ay meron pa silang nakitang mag-ina. Base sa pagkakalarawan, ay wala daw suot na pang-itaas yung dalawa. Yung nanay nakasuot ng gating. Tawag po namin yun sa hinabing tela. At yung bata naman ay nakasuot naman ng wanes. Ito naman po yung sinusuot ng mga ninuno namin bago pa dumating ang mga Espanyol dito sa Pilipinas. Pagkatapos nun, nagdesisyon daw sila nun na sundan at makipagkilala sa mag-ina. Pero habang lumalapit daw sila, parang lumalayo naman ng lumalayo yung dalawa. Nabahala lang daw sila nun nung may mapansin sila. Kasi habang sinusundan daw nila yung mag-ina, parehas lang daw itong nakatindig at nakaayos sa kanilang pwesto. Hindi daw gumagalaw ang dalawa. At ang hindi pa nila maintindihan, parang nagsasalita yung mag-ina. Pero wala silang nadidinig na kahit na maliit na tunog mula sa dalawa. Hanggang sa makarating daw sila sa isang shed. Doon na lang daw biglang nawala yung mag-ina. At pamula doon, ay napagdesisyonan ng 4 na bumalik na lang sa sentro. Doon sa tinutuluyan nila. Yan po ang isa lang sa mga misteryo dito sa lugar namin, Sir Kira. Kung tinatanong niyo po kung anong nangyari sa 4, nakauwi naman po sila sa kanilang lugar ng ligtas. At yung mga kababayan namin na tumulong sa paghahanap ay maayos naman na po. Ang hindi lang namin masagot ay ang tanong na papaanong nangyari yun? Papaanong iisang araw lang daw silang naghanap, 5 araw sila doon sa bundok? At sino kaya yung mag-ina na nakita nung 4 na turista? Meron pa po akong maraming kwento mula dito sa amin, Sir Kira. Share na lang po ulit ako kapag may extra time. First time ko pong mag-share ng experience ko dito kaya medyo magulo po yung pagdedetalye. Pasensya na po. Maraming salamat po sa pagnanarrate ng kwento ko, Sir Kira. Sa susunod po ulit, God bless us all. Kumusta, Boss Kira? Ako si Michelle, 37 years old, kasalukuyang OFW. Active po ang third eye ko at alam ito ng pamilya ko. Hindi na sila nagtataka kasi halos lahat kami ay meron nito. Pero ikukwento ko yung karanasan kong naranasan ko noong bata pa ako. Ito ang kauna-unahang naranasan ko mismo. Sabi ng mga lola at lolo ko dati na mas malakas daw ang pakiramdam ko. Kaya sanggol pa lang ako, pinatikom na nila ang third eye ko. Hindi ko alam kung paano. Sabi nila, isa sa mga kasamahan nila ang gumawa. By the way, mga manggagamot po ang mga lolohin ko sa probinsya namin. So malamang alam niyo na po. Malimit makaengkwentro ang pamilya namin ng mga iba't ibang klase ng kababalaghan na parang wala na lang din sa kanila basta hindi masasaktan ang mga anak nila. So balik tayo sa sarili kong kwento.
Panahong nagsasama pa ang mga magulang ko. Nangungupahan kami sa medyo liblib na lugar sa Binyan, Laguna. Mga grade 3 lang ata ako noon. Malimit akong mag-isang naglalaro. O minsan, kalaro ko ang nag-iisa ko pa lamang na kapatid noon. Tanda ko, meron kaming aso na laging galit sa akin. Di ko malaman yung dahilan. Pero sabi ng nanay ko, hindi naman daw talaga sa akin mismo galit yung aso namin. Kada hapon nung mga panahon na yon ay palagi akong may sinat o bahagyang lagnat. Lagi-lagi yon. Minsan umuwi ang lolo ko mula probinsya dahil meron daw nagpahiwatig sa kanila na may nanggugulo sa akin. Sabi naman ng mga magulang ko, wala naman silang ibang napapansin. Maliban nga sa lagi akong may sakit sa hapon. Saka ko na po ipapaliwanag kung papaanong naramdaman ng lolo ko na may nanggugulo sa akin. Maputi ako nung kabataan ko. Kulot ang buhok ko. Sabi nila, mukha daw akong Santo Niño na babae. Unang araw pa lamang na nasa bahay namin ang lolo ko, ay pinausukan na agad nila ako. Tandang-tanda ko pa na biglang taas ng lagnat ko noon. Hindi nakatulog ang lolo ko at palagi siyang merong dasal na banggit. Meron daw isang babaeng maputing-maputi ang palaging nakabantay sa akin. Ako daw ang anak niya at gusto daw akong kunin ito. Ito din daw yung dahilan kung bakit galit sa akin yung aso namin. Konti na lang daw ay makukuha na nila ako. Isa pala itong engkanto na nawalan ng anak. Sa panahon kasi na yon, hindi pa nade-develop yung lugar na tinitirahan namin noon. Kaya siguro marami pang kakaibang nilalang ang makikita. Ang sabi, dahil nga ginagamot nila ako noon, kaya raw siguro nabuksan ng hindi sinasadya yung third eye ko. Isang tanghali yon, mag-isa akong nakaupo sa may sofa namin. Nanonood ng TV. Nung biglang may tumawag sa akin. Sabi niya, "Anak!" Alam kong hindi yun si nanay. Malambing ang boses niya. Umiiyak at nagmamakaawa. Hindi ganon ang nanay ko. Maliit na mataas ang tono ng boses ng nanay ko kahit hindi galit eh. Hinanap ko yung tumatawag sa akin. Tumayo ako. Hindi ko alam kung bakit hindi ako natatakot o nagtataka man lang. So tumayo ako at tumingin sa may bandang kusina namin. Medyo madilim doon kasi walang bintana. Pero may sapat namang liwanag para makita mo yung tao doon. Pagtingin ko, may nakita akong isang babae na nakaupo. Umiiyak siya at inaabot niya yung kamay niya sa akin. Sabi niya, aalis na daw kami kasi pinapaalis na daw siya. Doon lang ako nakaramdam ng takot at kaba. Sabi ko, hindi ko siya kilala. Hindi siya ang nanay ko. Tumakbo ako palabas ng bahay noon. Hinanap ko si lolo ko. Pero hindi ko naisara yung pinto ng bahay. Nakita ko yung babae na naglalakad papunta sa akin. Sa takot ko noon, parang nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi na ako makalakad. Na parang may pumipigil sa maliit ko pang katawan. Sumigaw ako noon. Tinawag ko si nanay ko, si tatay at pati na si lolo. Paulit-ulit kong tinawag yung mga tao sa paligid ko. Nakita ko na bumukas ang pinto sa kusina kung saan nanggaling yung babae. At nakita ko din na biglang lumutang yung babae at tumagos sa dingding papuntang bakanting lote na katabi lang ng bahay namin. Galit na galit at panay ang mura ng lolo ko noon habang tumatakbong papalapit sa akin. Mula noon, hindi na nagpakita ang babae. Dinala nila ako sa probinsya upang ipagamot. Hinayaan na lang din nila na bukas ang third eye ko. Para daw alam ko kung anong mga haharapin ko sa susunod.
Yun po ang karanasan ko, Boss Kira. Sana po, maibahagi rin sa channel itong kwento ko. At kung sakali mang magustuhan nyo po, ay willing akong magbahagi pa ng iba pang karanasan. Yun lamang po. More power and God bless po. Nasa kalagitnaan ako ng pakikinig ng storya ni Kit. Ang letter sender na nagbahagi ng kanyang karanasan patungkol sa false awakening o yung panaginip sa loob ng panaginip. Nung muling bumuhay sa aking kaisipan ang karanasan kong pilit na ibinabaon sa limot. Minsan na din akong nakulong sa sarili kong bangungot. Naaakalain mong gising ka na sa realidad, pero hindi pa pala. Magandang araw po at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa palayo kong Kiboy. Isa po akong miyembro ng LGBTQ+ community. 27 taong gulang at kasalukuyang nakatira dito sa Davao City. Lumaki po ako sa Cotabato at doon nag-aral hanggang sa makapagtapos. Bilang konteksto, noong nasa poder ako ng nanay at tatay, alam nila pati ng mga kapatid ko na parati akong binabangungot, kaya bawal akong matulog sa gabi ng walang kasama. So fast forward, after ng graduation sa kolehiyo taong 2016, nagdesisyon ako na makipagsapalaran dito sa Davao para magtrabaho at maging independent. Ito rin ang unang beses na malayo ako sa pamilya ko. Hindi nagkulang si nanay sa pagpapaalala sa akin sa mga dapat kong gawin sa tuwing babangungutin ako. Yun ay ang magdasal at banggitin ang In Jesus' Name o ang Ama namin. Inaamin ko na hindi naging madali ang unang taon ko dito sa Davao. Bilang mag-isa lamang ako sa apartment, may mga gabi talaga na hindi ako makatulog dahil sa takot na baka hindi na ako magising sa bangungot ko. Naranasan ko na ma-sleep paralysis habang may babaeng nakalutang sa aking paanan. Lalaki na mahahaba ang kuko at pulang-pula ang mga mata. Mga batang tumatakbo na puno ng langis ang katawan. Itim na tao na may mahabang sungay at iba pang mga kakatwang imahe. Sa dami na ng naging karanasan ko sa sleep paralysis, ay dumating na ako sa punto na nagiging aware na ako sa tuwing mangyayari ito sa akin. At naging madali na lang para sa akin ang makabalik agad sa realidad sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga dasal na parating ipinapaalala sa akin ni nanay. Taong 2020, nang maranasan ko ang pambihirang karanasan ko sa sleep paralysis at false awakening. Bago lang ako sa kondominium na nilipatan ko noon at nagkaroon din ng kasintahan, si Dino, hindi niya tunay na pangalan. Hindi kami nagsasama sa isang bubong pero binibisita niya ako tuwing alas 8 hanggang alas 11 ng gabi pagkatapos ng trabaho niya. Isa po akong work from home virtual assistant ng taon na yon. At tuwing alas 12 ng madaling araw ako nagtatrabaho. August 17, 2022. Mga bandang alas 8 ng gabi nang makauwi ako galing sa birthday party na pinuntahan ko. Medyo maaga pa naman, kaya naisipan kong umidlip na muna. Nagset ako ng alarm ng 11:50 PM at tinignan ko ang oras bago ko inilak yung phone ko. Mga bandang 8:45 PM yon. Ipinikit ko ang aking mga mata. Makaraan lamang ang ilang sandali ay nagising ako na nakatayo at nakikita ko ang sarili ko sa kama na mahimbing nang natutulog. Habang may dilaw na tali na nagdudugtong sa amin. Teka, patay na ba ako?
Nanginginig kong tanong sa sarili ko. Dala ng takot ay ipinikit ko na lamang ang aking mga mata. At ilang sandali pa ay nagising ako sa aking kama na nakahiga. Sa pagkakataong iyon ay bahagya akong nahimasmasan. Ngunit hindi ko maigalaw ang aking mga paa at kamay. Ni hindi ako makagawa ng kahit anong ingay. At tanging mga mata ko lang ang aking naigagalaw. Habang hindi ako makagalaw, naaaninag ko ang imahe ng isang babae sa aking paanan. Nakaupo at nakatingin siya sa akin. Kinikilabutan ako nun. At doon ko napagtanto na hindi na pala ako nasa tunay na mundo. Binabangungot pa rin ako. Pilit kong sinasambit sa aking isipan. Diyos ko, tulungan mo ako. At sa kalagitnaan ng aking pagdarasal ay may narinig akong boses. Gising! 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 Boses yun ni Dino. Nagising ako dahil naramdaman ko na inaalog niya yung buo kong katawan. Bagamat hindi pa rin ako makapagsalita dahil na rin nga sa labis na pagkatulala, nasabi ko sa isipan ko na, salamat naman Dino at dumating ka. Naupo ako sa kama at inutusan ko si Dino na kunan ako ng isang basong tubig. Agad naman siyang lumabas ng kwarto. Pero laking gulat ko dahil nung bumalik siyang dala ang baso ng tubig, ay tumigil siya sa may pintuan habang nakangiti at dilat na dilat yung mga mata. Hoy, ano ka ba? Huwag mo nga akong takutin ng ganyan. Pero hindi siya nakikinig nun. Unti-unti na namang nangisay ang katawan ko habang nakaupo ako sa kama. Sa puntong yon ay halos mabaliw na ako sa takot. Binabangungot pa rin ako. Diyos ko, ano bang nangyayari? Muli kong ipinikit ang aking mga mata at nagdasal ng taimtim. Muli akong nagising at sa pagkakataong ito ay basang-basa ng pawis ang aking unan. Kinurot ko ang mga tenga ko at bahagya akong sinampal ang aking sarili para makasiguradong gising na talaga ako. Una kong tinignan ang orasan ng cellphone ko. Ano? 9 PM pa lang? Takang-taka kong sabi sa sarili ko. Sunod kong hinarap si Dino sa labas ng kwarto nang biglang tumunog ang aking cellphone. Napakunot ang noo ko noon nung makita kong tumatawag si Dino. Hello? San ka? Pautal-utal kong sagot sa kanya. Nasa opisina. Siya nga pala mahal. Hindi muna ako makakapunta dyan ha. May dinner meeting kami with a client eh. Sagot niya sa akin. Ha? Buong pagtataka kong tanong sa kanya. Kaka-out ko lang sa trabaho. Maya-maya lang pupunta na kami sa restaurant. Bakit? May nangyari ba? Sabi niya sa akin. Sa puntong ito ay gulong-gulo na ako. Wala, sige. Ingat ka ha. Sabi ko na lang sa kanya sabay baba ng tawag. Pilit kong isinawalang bahala ang nangyari sa kabila ng matinding takot na naramdaman ko. At nagpatuloy pa rin ako sa aking trabaho. Iniisip ko na lang nun na mahal pa rin talaga ako ng Diyos dahil buhay pa rin ako. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat.